morning po sa bawat isa. Tayo po lahat tayo magsukayo at magsisimulan po tayo sa ating gawain. Tayo pong lahat ay magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Magsimula po tayo sa pamagitan po ng isang panalangin. Purihin ka, Panginoong Diyos, walatiin ang banal mong pangalan. Sa oras na ito ay pinataas ka namin at pinapupurihan. Niluluwalhati namin ang banal mong pangalan, Panginoon. Sa oras na ito, Diyos, patawarin mo po kami sa lahat ng mga nagawa namin kasalanan, sa naisip na sabi, Panginoon, na hindi karapat-dapat at kalugod, Panginoon. Patawarin mo kami, hugasan mo ang aming mga puso ng banal na dugo ni Jesus upang maging katanggap-tanggap kami, Panginoon, sa paglapit namin sa inyo. Hinihiling po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, sa bawat isa, Panginoon, maramdaman namin ang presensya mo, ang habag mo, ang awa mo, Panginoon, sa oras na ito. Sa aming pagtitipon, nawa, mabigyan ka namin ng kapurihan, mabigyan ka namin ng kalwalatian, ang pinakamataas na pagsamba ay para sa iyo lamang, O Diyos. Panginoon, inaalay namin ang aming gawain, tangi sa iyo, kaya patuloy, Panginoon, na paspasan mo, Panginoon, ang lahat ng may bahagi, Panginoon, sa gawain ito. Ang magsasalita o ang maghahayag ng iyong mensahe, Panginoon, gamitin mo upang patuloy, Panginoon, na matanggap namin ang biyaya, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos. Maraming salamat at ang lahat ng papuri at pagsamba ay para sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Ang Diyos ay karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba ng pasasalamat. Amen. Dahil siya ay dakila, mabuti at tapat. We give you praise, Jesus, and we glorify your name, O Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy and great is His grace. Slow to anger, rich in love, He will never change. And our mouths will speak and praise His name. Forever and ever, with hearts surrender, we declare and say, let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other but the name of Jesus. All names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. Great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Oh, great is His mercy and great is His grace. Slow to anger, rich in love, and He will never change. Hearts will speak and praise His name forever and ever. With our hearts surrender, we declare and say, let the name above all names. We give you praise, Jesus, the name above every name. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No
lift the name of Jesus Christ on high. We give you glory, O Lord. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like the name above all names and higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. Sabihin po natin, there is no other like Jesus. Tanging ikaw lamang, Panginoong Jesus. And we give you praise, we give you glory, O Lord. Dapat ang katanggap ng aming papuri at pagsamba, Panginoong Jesus. Tanging ikaw lamang sa aming mga buhay. Because there is power in your name, there is healing in your name, Panginoon. And so, as we come into your holy presence, O Lord, may you strengthen us, O Lord, lahat ng mga pusong nanghihina, lahat ng mga pusong nagpapagal, Panginoon. Tanging sa iyo lamang ang kalakasan, ang kagalingan, ang kapayapaan, Panginoon. Heard the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in the of Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. It can't be done without us. So Jesus, you brought heaven down. The sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Pinupupurihan namin, Panginoon, ang iyong banal na pangalan. Sinasamba ka namin mula sa aming mga puso, Panginoon. We give you praise and we give you glory. It couldn't hold you, the door before you, silence the ghost of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. You are raised to life again, and you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the King and the glory, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ. Oh.
name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names, and you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name is, what a beautiful name is. The name of Jesus, the powerful name of Jesus. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. And we give you praise and we give you glory, Lord. Sa pangalan mo, Panginoon, may kaligtasan. As we call on your mighty name, Panginoon, we are saved, Lord Jesus Christ. As we call on your mighty name, O Lord, we are healed. Kaya Panginoon, sa oras na ito, ang lahat ng mga kabigatan ng puso ito, ang lahat ng mga kahinaan ng puso ito, Panginoon, tinudulog namin sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon, we call on the mighty name of Jesus. Alam po namin na nandito ka sa aming kalangitan dahil pangako mo yan, Panginoon, kung may 2 o 3 na nakatipon sa inyong pangalan, naroon ka sa kanilang kalangitan, Panginoon. Sa oras na ito, as we silence our hearts, kausapin po natin siya, dulog po natin yung mga problema natin. Or it may be a prayer of thanksgiving sa lahat ng mga panalangin na tinugon ng ating Panginoon. Sa bawat isa, tunay po ang pagpagpala ng ating Panginoon ay tinatanggap natin sa umagang ito. Amen po ba? Hallelujah. Pwede po ba natin batiin yung mga katabi natin ng isa pong magandang umaga? Ayan. Pwede na po tayong magkaroon ng interaction. Medyo pahupa na po ang pandemic. Kaya nakakatuwa. Sa oras na ito, as we prepare our hearts and as we receive the Word of God,
tayo pong lahat ay i-extend natin ang ating kamay sa ating pastor para po i-bless natin siya. Lord, sa oras na ito, dinadalangin namin ang aming pastor, Pastor Archie Rezos, na patuloy mo pong pagpalain, patuloy mo pong pangunahan, gabayan sa pagbibigay ng iyong mensahe sa oras na ito, Panginoon. Gamitin mo po siya, maitili, Panginoon, as He delivers your message, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Nawa, matanggap namin ang iyong mga salita at magamit namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, O Diyos. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Lampakan po natin ang ating pastor. Purihin ang ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Sa mga audience po natin, sa iba't ibang dako po ng mundo at ng kapuluan, isang mapagpalang linggo po sa inyo, sa inyong mga tahanan, at sa lahat po na naririto ngayon sa ating pong church, sumaatin po ang kapayapaan at ang kagalakan ng ating Ama. Muli ho, palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Hallelujah! 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 Nare-remind po tayo sa salita ng Diyos, na sinasabi po doon po sa aklat ng Santiago 1, 2 hanggang 3, that in the book of James, chapter 1, verse 2 to 3, sabi po doon, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Perseverance must take its course so that you may become mature and complete and not lacking in anything. Bakit sinasabi ng Panginoon po yun, na mapalad ang tao na dumaranas ng pagsubok, sa kabila po nito, naroroon po yung kanyang kagalakan sa buhay. Siguro ho, bawat isa sa atin dito may mga pinagdaranasan po na mga pagsubok. At ako po ay nakaranas din po ng mga mabibigat po talaga, na mga, hindi lang po mga alon, mga tidal waves po, mga malalaki po na mga alon po talaga, na mamaya makikita natin ang kadahilanan kung bakit nagbibigay ang Diyos ng mga mabibigat po na mga pagsubok. Kaya po dito po sa preaching natin, pinamagatan po natin ang pagsubok at ang pagpapala. Ayan. Kasi pagkatapos po ng pagsubok, definitely po may pagpapala. At pag may pagpapala, may mga pinanggalingan po yan na pagsubok. Wala po na pinagpapala na hindi po sinusubok. At wala pong sinusubok na hindi makakatanggap po ng pagpapala. Palagi pong magkakonekta yan, mga kapatid. Kaya bakit natin pag-aaralan ang mga bagay na ito? Bakit po ang tao kailangang subukin? At bakit kailangan din naman pagpalain siya pagkatapos po ng pagsubok? Kaya ito po ay maganda na atin pong mapag-aralan, at ang lahat po na naroon po sa ating mga audience po, magbigay ng panibagong pag-asa. Magbigay po ng panibagong kagalakan, magbigay po ng panibagong kalakasan po, lalong-lalo na sa atin po na nagugulumihanan at nanghihina. Ngunit bago sa lahat, tayo po ay kinakailangang manalangin upang tayo po ay kasihan at pagpalain po ng ating Ama na nasa langit. O dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umaga na ito sapagkat binigyan niyo po kami ng kaliwanagan upang matutunan po namin bakit kami dumaranas, Panginoong Ama, sa kabila po ng lahat ng pagiging malapit namin sa inyo, sa lahat po ng mga dahilan na kayo po, Panginoong Ama, ay pinaglilingkuran namin, nananalangin kami palagi, bakit po may mga pagsubok pa rin na dumaraan at nadaranasan po ang buhay po ng bawat isa. Kaya ang lahat ng ito po ay hinihingi namin ng kasagutan ngayon, at alam ko po, Panginoong Ama, sa umaga na ito ay mangungusap ka po sa puso ng bawat isa. Ngayon din po, Panginoong Ama, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkakasala, lalong-lalo na, Panginoong Diyos, sa aming po mga nagawa po na pagmamataas, sa lahat ng galit sa puso namin, mga nasabi namin po na mga masasakit na pananalita, at ang mga bagay po na aming nalakaran, nalabas po sa iyo pong pananampalataya. Lahat ng ito po ay hinihiling namin from the top of our head to the soles of our feet, mula sa aming paanan hanggang aming ulunan po, Panginoong Ama. Hugasan niyo po kami ng banal na dugo ni Jesus, na patuloy kaming lahat, Panginoong Ama, ay magtamasa ng mga pagpapala, sukat wala po kaming pagkakalagyan sa lahat ng aming mga sisidlan. Maraming salamat, Ama. Patuloy niluluwalhati ka namin, itinataas ka namin sa kalagitnaan po namin. Ang lahat ng papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen.
Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Bakit po may pagsubok? At ano ho yung pagpapalang darating? Naalala ko po, ang isa pong mabigat na pagsubok na nadaanan ko bilang isang tao po, nung namatay po yung aking ate nung 1995 po. Nako? Siguro po, first experience ko po bilang bata na nanampalataya ako sa sinasabi po ng ating mga pastor, sa lahat po ng mga nababasa ko sa Biblia. Nasabi sa Biblia ho, basta po kayo ay humiling, ibibigay po ng Diyos ang lahat ng nais ng puso ninyo. Kaya po bilang isang bata at isa pong mananampalataya na rin ng panahon na yon, ako po ay lumapit sa Panginoon at humingi po ng isa pong sabi kong request. Lord, hindi na po ako hihiling ng mabigat na request, basta ibigay niyo po sa akin, mabuhay lang ho yung ate ko. Kasi yung ate ko po ay nag-migrate sa Australia, no? At sa kasagsagan po ng kanyang edad at the age of 31 po, dumating sa amin yung bad news na siya po ay nagkaroon ng stomach cancer stage 4. Sabi po sa amin ng doktor po, ay ano na lang ang ate ninyo, hindi natatagal ng mga 2 o 3 buwan. Dahil sa medical terms po, nagmetastasize na. Ibig sabihin kumalat na po sa kanyang buong katawan. Pero alam niyo po bilang bata, hindi ho nawala yung akin pong pagtitiwala sa Diyos eh. Sabi ko, by your stripes, by your wounds, naririnig ko kay Pastor Noli dito yan, by your stripes and by your wounds, magagaling po ang ate ko, mawawala yung kanyang cancer po. Alam niyo ho, mataimtim akong nananalangin po. Sabi ko, Lord, hindi ako naniniwalang mamamatay ang ate ko. Pero after a day or two, dumating po yung balita sa amin na siya po ay namatay. Alam niyo, after po noon, nawalan po ako ng tiwala sa Diyos dahil unang-una po, bakit hindi naganap yung mga pinipreach ni Pastor Noli? By your stripes and by your wounds, I have been healed. Na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo, magsisigaling po ang lahat ng may mga sakit. Bakit po nawala yung tiwala ko? Sumunod-sunod po lahat ng pagsubok nun. Naroroon po yung dahil sa nawalan po ako ng tiwala, sumama ako sa kulto. Sumama ako dun sa magagaling sa Biblia ho, na talagang sabi ko, naririto ang katotohanan dahil kahit makipagdebate kayo sa amin, hindi mananalo. Napakahusay ng aming leader. Yung isa ko pong kapatid ho, na lulong siya sa hindi magandang bisyo, at sunod-sunod po, pati yung negosyo po namin, talagang lumaga pa, bagsak ko. That was the year 1995, 96, 97, 98, 99. Eh kung nandun po kayo sa kalagayan na nilakaran ko, talagang nagalit ako sa Diyos noon. At nagalit pa nga ako sa pastor dito sa church. Kasi sabi ko, akala ko ba by your stripes and by your wounds you have been healed? Bakit ganun ang nangyari? Yun pala, meron dinidevelop yung Lord na later on, nung ako po'y nagpastor na rito, noon pong 2001 at nakakilala po ako bilang sa Panginoon po bilang personal na Diyos at tagapagligtas, may tinuturo pala ang Diyos na mas malalim na dapat malaman ng bawat Kristiyano. And I hope po, lahat ng mga sinusubok ng Diyos dito, minsan ang mga pagsubok natin po, hindi po pare-pareho. Minsan nakala natin yung isang kabataan na nabigo sa pag-ibig, napaka-bagoy naman yan, napaka-cheesy naman. Yan lang yung pagsubok mo, pero may mga nagpapakamatay puro. Meron po mga tao, nasa kanila na lahat. Nung inauguration ko, sabi kong gano'n. Biglang may nag-flash na news. Yung isa pong kilalang congressman po. Sabi kong gano'n, bakit? Congressman na po, nasa kanya na yung katanyagan, tapos secretary pa ho siya dati. Pero hindi nyo talaga masusukat po eh. Yun pong pagsubok na dumadaan sa tao. Di ba po, nagpatiwakal po siya. At doon sa pagpapatiwakal na yun, minsan mapapatanong kayo sa sarili ninyo kung ako siguro nasa kalagayan nun, pastor, ba't pa ako magpapakamatay? Pero iba ho kasi ang treatment ng Diyos sa mga experience po natin sa isa't isa sa buhay po. Kaya ano po yung tinuturo ng Diyos? Atin pong pakinggan, yung kanina pong binanggit ko in the English translation of the Bible po. Sabi po ng Santiago, dito po sa 1, 2 hanggang 4, mga kapatid, mga galak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sabi po, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice.
Namatay na nga yung kapatid nyo, rejoice pa rin. Yun din ang hindi ko maintindihan nung araw po Namatay na nga, magpapakasaya-siya pa tayo. Siguro ho, kung binati niyo po ako dati, noong 1995 po, baka nagalit ako sa inyo ng congratulations. Kasi nung nag-mature na po ako, namatay naman yung tatay ko noong 2006, ang mga kapatid po, ang bati sa akin, congratulations. At nakangiti ako, hindi ako na-o-offend. Pagdating ho, namatay yung nanay ko, talagang inaakap ako ng mga kapatiran po natin, congratulations, pastor, nasa sa langit na ang nanay ninyo. Hindi po ako na-o-offend, but siguro noong 1995, pagka binati niyo po ako noon, baka sumama ang loob ko po sa inyo na sabihin yung congratulations. Kasi ako'y naniniwala po na tutugunin ng Lord ang lahat ng ating mga panalangin. Bakit nagkaganon? Yung pala may mensahe po ang ating Panginoon. Mga galak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Paano po yung mga tao? Sila po alam niyo po yung isang grupo po ng mga Hapones, nagpunta po sa World Trade Center. Nag-field trip po, mga po yan na senior citizen, turista. Ang dami po nila, siguro mahigit 100 po sila. Tama-tama, hahampas po yung eroplano roon. Yung 100 tourists po na yun, patay lahat. Patay lahat. Kung kayo po yung pamilya ng isa sa mga turista po doon, hindi ba kayo magagalit sa Diyos? Hindi ba kayo, bakit sa lahat ng dami ng tao, sila pang na-eksaktong naroroon? Pero doon po sa pagkakataon, may mga tao namang nagalit din sa Diyos. Bakit sila nagalit sa Diyos? Unang-una ho, may mga tao ho na naroroon, hindi nakapunta doon sa tour. Bakit ho? May na-traffic na Hapon. Dapat mahigit 100 po sila Galit na galit yung Hapon na yon. Sabi niya, matinding pagsubok sa buhay ko ito. Yun ang tinitignan niya na matinding pagsubok dahil hindi siya naka-attend po nung tour. Nung humampas yung eroplano at patay lahat ng kasamahan niya, ang laki ng pagpapasalamat niya sa Diyos dahil na-traffic po siya. Meron po, iba roon, hindi nakapasok sa opisina. Bet hindi sila nakapasok. Sinumpong po ng diarrhea. Tama-tama ho, nakakain ng pagkain na hindi tama. At sila po ay nag-file ng sick leave nila sa panahon na humampas yung eroplano at ang lahat ng mga taong naroon po sa World Trade Center ay bumagsak at namatay. Sabi nga ho ng aklat po ng Roma, doon po sa 8:28, dalawa ho yan Pag ikaw po ay Kristiyano, lahat ng nangyayaring hindi magaganda sa buhay po natin ay kaparaanan ng Diyos para turuan ka. Pero pag ikaw po ay hindi Kristiyano, kapatid, ito po'y kaparaanan ng Diyos para ang bawat isa po sa atin na hindi sumusunod sa Kanya ay parusahan. Kayo ho ba'y anak ng Diyos? Yun po, sinabi ninyo, Amen. Pag dumanas kayo ng isang mabigat na pagsubok po, kamatayan ng inyong kamag-anak, o kaya po pagkatanggal ninyo sa trabaho, biglang nalugi yung inyong negosyo, lahat ng bagay ay pinangyayari ng Diyos ng maayon, lalong-lalo na sa mga umiibig sa Kanya. Ang Christian po, imposibleng hindi umiibig sa Diyos lalo na kung totoo ka po. Kaya dapat natin tignan yung konteksto na ito. Verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Akala ko dati, lahat ng panalangin po sasagutin ng Diyos kababasa ko ng Biblia, kababasa, kakarinig ko kay Pastor Noli dati, sabi po dito, lahat ng panalangin ay bibigyan ng katugunan ng Diyos kung ito ay nasasaayon sa Kanyang may kalooban pala yung Diyos. Minsan kasi nauunahan tayo ng yabang natin na gagaling yan, gagaling yung ate ko. Minsan ang Diyos sabi niya, enough is enough. Pinagpapahinga ko na. At pag pinagpapahinga na po tayo ng Diyos, dapat we have to give everything unto Jesus. Para hindi mabigat sa kalooban natin. Ngayon sinasabi ko sa misis ko, anytime pwede akong mamatay. Anytime pwede kang mamatay. Pag dumating yon, huwag tayong malulungkot. May instruction nga po ako sa misis ko Pagka halimbawa na sa punto na po na naka-ventilator po ako, gagastos na lang po siya, ikat niya na. Bakit po kailangan niyang ikat? Gusto ko na makita Diyos ko Magagalit pa ako sa iyo pag halimbawa in-extend mo pa yung buhay ko. Hindi ba? Bakit tayo minsan akala natin kailangan natin alagaan muna yung katawan natin. Kailangan bigyan natin ng pansin yung buhay natin ngayon. Ibaba natin katulad ng sinasabi sa Biblia.
He must become great and I must become less. Puro na lang kasi tayo sa panalangin natin eh. Can we not say a prayer na, Lord, ikaw naman, salamat po, may tubig na malamig na ako'y iniinom. Salamat Panginoong Diyos, may pagkain kami, galunggong man. Sino rito kumakain ng galunggong, magsabi ng amen? Huwag kayo mga kabataan, huwag kayo magre-reklamo, napakamahal ng galunggong ngayon. Hindi na ho katulad ng araw yan, pagkain pang mahirap. Yung paborito ko ho yan, yung galunggong na maliliit po. Ang tawag ko dyan, Filipino bacon. Bakit po? Ubos lahat yan hanggang ulo pag kinain nyo ho eh. Yung isang basong tubig, minsan nagre-reklamo, pambihira naman po. Di na ako nakatikim ng Coke. Magpasalamat nga ho kayo sa Diyos eh. Tubig yung iniinom ninyo, maganda sa kalusugan. Amen po ba? Hallelujah. Huwag kayo magagalit, mga kabataan ho ngayon. Ha? Nung panahon namin, wala ho kasi ng mga eat all you can. Hindi naman ho kami nagbo-buffet nung araw eh. Pagka ho kami kumain dati, isang plato lang. Pero ngayon ho, nakakasama yung mga pagkain natin. Ano ho? Ang dami-dami mga pagsubok na dumadating sa buhay po natin. Minsan po, huwag kayo masyado po na magre-rely po na nasaktan ako dahil naghiwalay kami, pastor. Ang sakit naman ng ginawa ni Lord, engaged na kami sa isa't isa. Nauunawaan po namin yan. Hindi po lahat tayo pantay-pantay. Meron po, tinanggihan lang ng girlfriend niya, may nagpapakamatay ho dyan. Meron naman ho talaga na kahit na anong gawin po niya, hindi na siya gustong balikan ng asawa niya, may nagpapakamatay ho sa mga ganyang sitwasyon. Iba-iba po yung mga pagsubok na dumadating sa atin. Pero, sabi ng verse 4 po, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yun pala po ang purpose. So bakit po magiging ganap at walang pagkukulang? May mga halaga ho kasi ang pagsubok at ang unang-unang halaga ng pagsubok mga kapatid, nais ipalam po sa atin, tatatag yung pananampalataya natin. Tatatag. Alam niyo po yung kakakilala niyo lang kay Kristo, no ho? Ayan pa yung mga pag-aawitan natin talaga dati, nakataas pa yung mga kamay natin, nagpapalakpakan pa eh. Pero as time goes on, pababa ng pababaho yung tinataas nating kamay, dahil pabigat ng pabigat po yung mga pagsubok na dumadating sa atin, ayaw na nating magpuri kay Yahweh. Tingnan niyo po ang sabi po ng Lucas 9:3. Ito po yung mga disipulo. Sabi ng mga disipulo ni Jesus, Panginoon, pwede ba kaming magdala lamang kahit ng pagkain? Kahit kaunting pera? Kahit kaunting damit? Tayo po, napaka-luxurious po natin ngayon. Ang lamig ng aircon. May magandang upuan po tayo. Mamaya meron po tayong Lord's Supper po. May kanya-kanya tayong inumin. May kanya-kanya tayong tinapay. Yung mga disipulo nga, humihingi lang ng pagkain. Sabi ni Jesus, wala kayong dadalhin. Ano pong sabi? Sila'y pinagsabihan niya, huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay. Kahit tungkod, kahit balutan, kahit tinapay, kahit salapi, o bihisan man. Modern day Christians po are very much privileged. Yung mga unang disipulo po, walang pagkain, walang damit, walang balutan, walang tinapay, walang pocket money o salapi, pero pinahayo ni Jesus. Tayo po napakapalad natin, pupunta lang tayo sa Jesus Reigns. Nakikita ko yung mga kapatid natin ho, sa mga bus, kumpleto ho, may juice, may pagkain, may ham sandwich, meron po tayong tinapay, minsan mo binalot pa, ano ho, meron pong laman na itlog na maalat, may adobo, may kanin. Kumakain mo ba kayo noon? Pakasarap ng mga paghahanda po. Yung mga unang disipulo po, pupunta sa Jesus Reigns, ano ho, sa mga bundok, mga ngaral, huwag kayong magdadala ng anuman, sabi ni Jesus. Pag nahinahin ang kalooban nyo, sinubo kayo ni Jesus ng ganyan, huwag kayong magdadala, baka umalis na ko kayo sa pagiging born again eh. Ito yung tunay na mga born again. Hindi po yung dahil mainit po, alis na ako sa church na yan. Masakit magsalita yung pastor, doon na lang ako sa kabila, nakakatawa pa. Ayoko yung pastor na yan, ayoko yung mga pamamalakad sa church na yan, hindi ko nagugustuhan, konti lang sila, dun sa pupuntahan ko madami. It is not of your convenience, kapatid. Yun pong sakripisyo ang tinitignan ni Kristo pag tayo'y nagsisimba. Ano pong sabi ng unang Korinto 4:11 po? In the book of 1 Corinthians chapter 4 verse 11, hanggang sa oras na ito, nung sinulat po yung Lucas, ano ho, patutuo ng mga apostol, hanggang sa oras na ito,
kami nagugutom. Bakit sila nagugutom? Huwag kayo magdala ng tinapay ikae. Papatayin ba sila ni Jesus? Hindi. May dinidevelop ang Diyos kaya sila may kawalan. Pagka ho sila'y sagana, kapatid, hindi nila matututunan po yung tinuturo eh. Ano ba yung tinuturo na yon? Kailangang manalig kayo at manampalataya kayo sa ibibigay ko. Amen po ba? Eh pagbukas nyo ng refrigerator, naroroon na lahat, magpapasalamat pa kaya kayo sa Panginoon? Pero po yung kaisa-isang galunggong ho na paghahatian ng pamilya ninyo. Hallelujah. Nakakita na po ako ng pamilya eh. Yung galunggong ho, hinati sa tatlo. Yung ulo sa tatay, yung gitna ho sa nanay, yung buntot sa anak. Naranasan nyo na ho ba yun? Kayo ho na naririto, isang buong galunggong hahatiin ninyo para sa pamilya ninyo. O kaya 12 galunggong at 10 tasang kanin ang pagkain nyo araw-araw. Diba? Yung pong mga nasa preso po, dahil mga biyenan ko po, nakakulong sila eh. Anak, sabi nilang gano'n. Alam mo ba yung isang buong galunggong, hahatiin sa gitna. Tapos yung sabaw, hindi mo talaga makakain. Yung kanin, kulay itim na, hindi naman dahil black rice yon, dahil hindi pa hinugasang mabuti. Ayun ang pagkain namin araw-araw. Kaya ba nating maranasan ho yan? Ang sabi ng mga disipulo po, hanggang sa araw na ito, kami nagugutom, kami nauuhaw. Wala silang bottled mineral water po eh. Umiinom po sila sa ilog. Wala naman po yun na distilled, no? Na mineral water silang maiinom. At kami halos hubad. Bakit? Walang damit na pinadala si Jesus eh. At kami pinapahirapan at walang matirhan. Wala naman sila pong pangrenta ho eh. Kung saan sila abutan ng tulog, doon sila para mga taong kalye sila. Yan ang mga sinaunang Kristiyano. Yan ang dapat ho ihalin tulad natin yung mga sarili natin. Eh sa atin ho, hindi ganyan ho. Sabi po ni Kristo, huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay. Naku, punong-puno ng baon. Bakit ho eh? Kasi po, ginhawa ho eh. Kumpleto ng lahat ng gamot. Ay kami po nakakaranas, akyat kami ng puray. Kada stop po namin, maraming pagkain. Pero paano kaya kung katulad ng mga unang disipulo po, i-test ni Lord po na magkaroon tayo ho ng mga pagsubok na ito. Na meron ho tayong kawalan. Siguro ho, hindi nyo mapapasalamatan ho ang Diyos ng mabuti kapag ka ho every tuition po na darating ng anak ninyo, narariyan po yung malaking pera ninyo, hindi nyo problema kasi. Na pag dumarating po yung mga pambayad po natin sa kuryente ho, wala kayong kaabog-abog, ilalabas nyo lang yung pitaka ninyo, nandyan lahat ng pera ninyo, ang GCash account ninyo hanggang 500,000 pesos ang laman. Yung meron nga akong 500,000 ng GCash dito ho na laman, magsabi ng amen. Di ba minsan no, padadalan ka na ng GCash, sasabihin sa'yo ng gano'n, bakit ho ayaw pumasok? Punong-puno na raw ho. Hallelujah. Nakaranas na ho ba kayo ng gano'n na yung GCash nyo hindi na tumatanggap? Sinusuka na yung pera sa dami? Eh subukan nyo po yung ginagawa ng mga apostol po o kaya yung pagsubok na binigay ni Jesus. Yung po bang may nangangailangan sa ospital, wala kayong pambayad. Sabi ni pastor ng gano'n, huwag tataya ng loto, pero ako po'y kinakapalan ko na yung mukha ko, hihingi ako sa PCSO, umiiyak kayo. Bakit to? Inoperahan yung asawa nyo sa puso. Ni isang kusing wala kayo. Diyan madidevelop po yung matatag na pananampalataya ninyo sa Diyos. Amen po ba? Minsan mabigat po yung mga pagsubok ng Panginoon eh. Sila nga ho eh. Kami nagugutom. Ito naman church na ito, kailan naman ho hindi nagutom. Kami nauuhaw. Hindi naman tayo nauuhaw ho. Halos subad na. May damit naman ho tayo. Hallelujah. At kami pinapahirapan. Hindi naman ho tayo pinapahirapan at wala tayong matirahan. Kanya-kanya hong meron tayong tirahan. Amen? Pero paano kung dumating ho yung pagkakataon ho na, halimbawa ho, nawalan talaga tayo ng pambayad. Nawalan po tayo ng tirahan. Nawalan tayo ng kakanin natin. Nawalan tayo ng idadamit natin. Masasabi pa ba ho natin na tatatag pa rin ang ating pananampalataya? Ayun yung sinasabi ko po. Okay? Consider it pure joy whenever you experience trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Perseverance muna. Pagtsatsaga muna. Bakit ko kailangan na magtsaga po?
Kasi may mga darating pang mabibigat na pagsubok. Ikalawa, tignan niyo po hindi lang tatatag yung pananampalataya natin. Alam niyo po yung mga pagsubok, pagpapakumbaba po yan eh. Ibababa kayo ng Lord talaga eh. Ibababa kayo ng Lord. Sabi po ng Mateo 20, dito po sa 16, at sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Imagine niyo po, imagine niyo lang kayo po ay kilalang kilala dun po sa craft ninyo. And then suddenly po sa trabaho ninyo, inalis kayo. At lahat po ng, alam niyo po, ganun talaga ang pag nasa power ka po, lahat ng tao babatiin ka, kamusta na kayo? Ganyan. Pagka nakaupo kayo sa kapangyarihan, ang dami niyong regalo pag Pasko. Pag birthday nyo po, lahat ho ng mga nasasakupan ninyo, may iba't ibang regalo. Minsan nga hirap ng buhatin ho lahat eh. Pero pag naalis po kayo dyan, wala nang makakakilala sa inyo. Kaya dapat palaging handa ang puso natin. Paano kung subukin tayo ng ganun po? Dati nauuna ka, ngayon nahuhuli ka na. At yung dating nahuhuli sa'yo, ngayon nauuna na. Bilog ang mundo, kapatid. Yan po ang tinetest ng Lord dito. Paano ko tayo magpapakumbaba? Sabi ng Santiago 4 dito po sa 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga nagpapakumbaba. Humbling experience po kasi ang pagsubok eh. Iniisip ko po sa history, lahat ng mga naging pangulo natin, dumating ang pagkakataon, nasa tugatog sila ng tagumpay. Pero bumaba yung Pangulong Duterte po. Ngayon kapatid, lahat ng pribileyo na naranasan niya, tanggal po yun. Nung nagbabasa ako ng dyaryo kanina, nakita ko po si Pangulo nakaupo sa bangko sa harapan ng bahay niya eh. Tanggal kasi lahat ng pribileyo niya magiging citizen, digong ka, ordinaryong tao ka na lang. Kaya sana yung ganon, wag umaakyat yung atin pong pagmamataas sa ating isipan na habang buhay ako nasa kapangyarihan. Mga kapatid, binabagsak po ng Diyos yan. At pagka tayo nakaranas ng ganyan, dapat ang iniisip po natin, kasi ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Hubad akong pinanganak sa mundo na ito, hubad din akong aalis, purihin nawa ang pangalan ng Diyos. Yun ang sinabi po ni Job. Hindi tataas yung kalooban po natin. Kaya alam niyo po mga kapatid, dapat nakasayad palagi yung paanan natin sa lupa. Huwag nating isipin, mayaman na ako ngayon. Wag. Sa isang kisap mata, pwede hong kunin ng Diyos ang kayamanan ninyo. Pwedeng masunog yung bahay natin. Pwede po yung katungkulan natin, isang iglap lang po kunin ng Diyos. Pwede po, halimbawa, yung source po ng pagpapala, halimbawa yung asawa nyo po, pwede pong isang iglap yun, maaksidente, mawala sa inyo, kapatid. At lahat ng tinatangkilik ninyo, katulad ni Job, nawala po na parang bulak. Pero sa pagkawala na yun, mga kapatid, anong dinidevelop ng Diyos? Yun pong nakadepende tayo sa Kanya. Kaya isang humility po, yung pong kalooban ng Diyos, pagka halimbawa magpapaalam yung misis ninyo sa inyo, akapin nyo na. O pwedeng may mangyaring di maganda, pinagpe-pray natin, pero ano mangyari? Mahalin mo na yung asawa mo talaga. Kung halimbawa huling halik na ito, minsan naaasiwa yung mga misis natin, pero nagkakatotoo po yun kung minsan. Naalala ko po yung sikat na basketball player po. Kilala niyo si Kobe Bryant, Kilala niyo siya, di ba? Sinama niya yung kanyang anak. Papasyal po sila, sumakay ng helicopter. Wala man nakakaalam yung helicopter, biglang bumagsak. Ano nangyari sa kanilang dalawa? Namatay po sila. May nag-expect po ba sa pamilya? Sak na sak yung buong pamilya. Pero tayo mga Kristiyano, hindi ho tayo nasasak na. Bakit hindi tayo nasasak? Kasi alam natin mga kapatid, may takdang panahon po ng kamatayan. Ako sinasabi ko palagi sa misis ko, ako naghahanda na ako. Halimbawa, hindi na ako nagising bukas, huwag ka masyadong iiyak. Kasi talaga nakalagay naman sa Bible po yun, pwede tayong mamatay sa atin pong pagtulog.
nakakatakot naman yung preaching mo. Hindi po nakakatakot yun. Yun po ay pawang katotohanan. Minsan po nakakabighani po yung yung mga iba't ibang kaparaanan ng kamatayan ng tao. Yung mga kakalipunan ng pastor dito po sa sa Cubao, nasunog sila lahat eh. Minsan pag tinatanong ko, bakit Lord? Sadyang ang Lord lang nakakaalam kung bakit nangyari po yun eh. Sabi po ni doktora dati, may pasyente kami dito, pastor. Okay na siya eh. Kumain ng saging, naalala kumain po ng saging. Tamang-tama ho, yung maliit na piraso ng saging, bumara po dito. Patay. Outpatient na ho yun ha. Sabi ko, doktora, paano nangyari yun? Yun ang sinasabi niyo, pastor, sa preaching. Wala nakakaalam ng buhay ng tao. Oo nga. Ano naging reaction ng pamilya? Nagwala talaga. Nagwala, galit na galit. Kung Kristiyano tayo, matatanggap natin ay talagang niloob ni Lord na gano'n ang mangyari. Minsan nga ho, mga kapatid, hindi nyo maipapaliwanag, mabibigat na pagsubok Sa US, kung naroroon kayo, yung anak nyo, pinapasok nyo lang sa eskwelahan. Biglang may estudyanteng nagwala, naglabas po ng Armalite po, pinagbababarilat ng estudyante, 11 ang patay, nasama anak nyo. Di ba, ang gusto nyo lamang po, matuto yung anak nyo sa loob po ng paaralan. Ang nangyari ho, patay ho. Tapos kaisa-isa ninyong anak, what would be your reaction? Baka magwala po kayo pag hindi kayo Christian. Pero kung Kristiyano kayo, itinakda ng Diyos ang panahon na yon. At ang gumawa no'y mananagot sa Diyos. Kaya nga lang pinahintulutan ng Diyos. In this world, you will have trouble. But rejoice, ang sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Can we say amen? May mga unexpected na pwedeng mangyari po. Hindi ho ako negative, pero pwede ho yan. Sa China ho, nagpunta sila. Pa-picture po sa Great Wall. Bigla ho may nasira yung ulo, may daladalang kutsilyo, pinagsasaksak po yung buong pamilya, patay. Ang pinunta lang naman ho doon, magpa-picture lang. Ngayon, kung nangyari sa buong pamilya niyo yan, kayo po'y naiwan dito na bunsong anak dahil nagpunta lahat ng pamilya ninyo, 6 lahat. Pinagpapapatay po ng isang estranghero, di naman kilala ho. Yung abogado ho, nagpunta sa US, ayan po, nagpasyal doon, mistaken identity, akala po siya yung kalaban o binarel, inuwi dito, bangkay na. Totoo ba yung mga sinasabi niyo, pastor? Ito po naganap po lahat nabalitaan natin Pwede po bang mangyari rin sa atin? Pwede po. In this world, you will have trouble, but rejoice because I have overcome the world, says the Lord Jesus Christ. Kaya nga, ano ba kapatid ang maaring mangyari? We have to brace ourselves. Sabi ko nga sa amin po mga bina-Bible studies po, palaging iisipin natin na mamayang gabi papanaw na tayo. Kasi wise po yun. Pag inisip nyo na, baka mamayang gabi papanaw na ako, maghahanda na ako. Kaysa po yung ating confidence, wala namang mangyayari po Bakit? Pinatatatag ang pananampalataya natin. Pangalawa po, pinatatatag po na tayo'y magpakumbaba sa Diyos. Hindi natin hawak yung bukas. Ang dami sa Bible binabasa namin, ang buhay ng tao ay parang usok lang. Ang buhay ng tao ay parang damo lang. Ang buhay ng tao ay parang bulaklak lang. Ano ibig sabihin nun? Minsan nandyan ka, bukas makalawa, wala ka na. Ikatlo, ano pong tinuturo ng mga mabibigat na pagsubok? Yung malayo po tayo sa makamundong pagnanasa Malayo po tayo sa makamundong pagnanasa. Alam niyo po, Huwag ho aakyat sa ulo natin yung kayamanan. Huwag aakyat sa ulo ho natin yung katanyagan. Huwag aakyat sa ulo po natin yung katalinuhan. Ano pong sabi rito ni Pablo? Filipos 3:8. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano po yung lalong mahalaga? Na ang lahat ng bagay po'y wala ng kabuluhan para kay Pablo. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Once you have known the Lord Jesus Christ, yung kayamanan po, secondary na lang ho yan Pagyamanin ka man o hindi, wala nang kabuluhan sa iyo yan. Yung katalinuhan ho, matalino ka man o hindi, secondary lang ho, wala nang kabuluhan yan, basura ho yan Yun pong katanyagan ninyo, kilala ka man o hindi, secondary na lang yan, tertiary na lang yan. Wala na tayong pakialam dyan Bakit? Nakilala na natin po
Ang Kristo, pinakamahalaga sa lahat ng bagay po sa mundo na ito, to have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Ang dami-daming mga tao gusto nila maging presidente. Alam niyo ba, marami pong presidente pupunta sa impyerno. Bakit o pastor? Nakasalalay sa yung mga kamay lahat ng kapalaran ng tao eh. Pag hindi ka naging tapat sa tungkulin mo, ikaw po ang unang tutustahin ng Diyos eh. Bakit ito mangyayari po yun? Much is required to whom much has been given. Minsan yung mga iba po, ipagpanalangin nyo ang presidente na maging mahusay sila. Otherwise, ikapapahamak po nila yung pagiging presidente ho nila. Nakakasilaw ho ang kapangyarihan. Napakaganda po ng kayamanan. Yung katanyagan mo, hindi ka natatawag sa Diyos. Alam nyo ba kapangyarihan ng presidente? Gumanyan ka lang. Gusto ko nitong pagkain na ito, may tatakbo ho sa inyo eh. Alam nyo kung magkano sweldo ng presidente? 450,000 a month. Grabe, ang laki pala, pastor, ano ho? Eh, hindi naman dun sila kumikita, mas malaki pa kinikita ho niyan sa mga kickback po eh. Alam nyo ba ang presidente po, papasok na lang sa CR, babantayan pa ho. Hindi ho kasi pwedeng pakawalan ng presidente ho eh. At saka ang presidente po, lahat ng transportation, libre po siya. Gusto ko mag-Boracay mamaya. O sige, mahal na Pangulo, sakay ho tayo ng helicopter. Gusto kong pumunta ng Zamboanga mamaya ho, nandoon na ho siya. Gusto ko naman kumain ng kuratsa dito sa lugar na ito. Mamaya ho, nandoon na yung presidente ho. Bakit ho? Finance po siya lahat ng ating pera eh. Pero kung ginagawa ko niyan at pumalpak po siya, isa po siya sa mga masusunog sa impyerno. Kasi much is required to whom much has been given. Kaya nga ho, mga kapatid, ang tinuturo ko ng mga pagsubok na yan, malayo ho tayo sa mga makamundong pagnanasa. Bakit kaya hindi naging abogado ho yung pangarap ko? Dati ho mga kapatid, sabi ko sa tatay ko, Dad, itutuloy ko yung legacy mo. Gusto kong maging abogado. Eh lahat na ho ng mga kalukuhan, nililista ko eh. Pag naging abogado ako, gagawa ako ng kontrata, 30% ang kikitain ko dito. Dadayain ko yung matanda na kliyente ko na malaki ang kayamanan. Pag ako naging abogado, papasok ako sa gobyerno. Pagpasok ko sa gobyerno, ganitong gagawin ko. Eh, pagpasok ko pa lang sa abogasya, ginanon kagad ako ng Lord eh. Hindi ka po pwede dyan. Bakit? Mapapahamak ang sarili mo dahil makamundong pagnanasa gusto mo. Minsan gustong-gusto natin, Lord, gusto ko pa yung pinakamagandang babae po, yung pinakamagandang mapapangasawa po, yung maputi, yung sexy po. Tapos hindi natupad, binigay sa iyo yung opposite lahat. Yung pala, pag binigay sa iyo yung gusto mo, mapipindeho ka po at ang mangyayari po sa inyo, magpapakamatay ka. Kaya nakita kagad ng Diyos in advance, hindi ko ibibigay sa iyo yan. Minsan ang gusto po natin, Lord, gusto ko po sana na, huwag ka magagalit kapatid nagsasabi lang ako ng totoo. Kasi minsan meron tayong pero ang masama po palang ginagawa niyan, puro makamundo yung pinapasok. Sabi ko nga, bibili ako ng 20 million worth ng bahay. Sinusulat ko pa nga ho yun eh. Ang refrigerator namin, pupunuin ko lahat ng tsokolate. Puro baboy nakakainin namin ngayon, hindi na tokwa. Lahat nililista ko eh. Tapos, bibili ako ng maraming sasakyan. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, hindi pa ako nananalo. Amen po ba yun? Kasi hindi papahintulutan ng Diyos na maging makamundo po tayo eh. Kapatid, maniwala ka sa akin, pag 295 ang tinayaan mo, hindi ka na magsisim at hindi mo nakikilalanin ang Diyos. Bakit po? Eh lahat ng bagay mabibili niyo po eh. Kaya huwag kayong magagalit Kayo ho na tumataya ng loto. Ang prayer ko po umaga at gabi, huwag kayong panalunin ng Diyos. Ngayon, kung gusto niyo pong kontrahin, ini-invite po namin kayo sa morning and evening prayer meeting. Baka dinggin ng Diyos ang panalangin ninyo. Pero ang prayer ko po, Lord, huwag niyo pong panalunin yung mga kapatid namin po, mapapariwara ho eh. Minsan nagagalit kayo sa akin, pero talagang hindi po kayo mananalo ron kapatid, palagay ko po Ba't hindi kayo mananalo po? Ikapapahamak po natin dahil po sa makamundong pagnanasa. Kaya huwag natin ilagay sa puso po natin na, Pastor, bakit hindi ko siya nakatuluyan? May purpose eh. Pastor, ba't hindi ako naging abogado? May layunin ng Diyos eh. Bakit hindi po ako tumama ng loto? Naku kapatid, makikidnap ka kasi na-anticipate na ng Lord na mamatay ka, magdadrugs ka, marami kang gagawing illegal.
Sino po rito may mga magagandang layunin hindi natupad sa buhay? Magsabi ng amen. Mag-a-abroad na lamang ho kayo, ano? Alam niyo ho ba kami? We are all destined ho, papunta na ho ng Australia eh. Nakapasok ko kasi yung ate ko doon, nakapasok. Eh yung source namin po na pumunta doon, namatay. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos. Bakit ho? Magpapastor po ako rito eh. Hindi kalooban ng Lord. Kaya wag sasama ang loob ninyo kung may mga pagpaplano kayo na hindi nagaganap. Ika-4 po, nakikita ho natin, yung tunay na pag-ibig natin. Pagka ho dumadanas tayo ng mga pagsubok po o mga mabibigat na trials, sabi po dito ng Mateo 6:19 hanggang 21, huwag kayong mag-impok na mga kayamanan dito sa lupa, sapagkat dito ay may mga naninirang, mga insekto at kalawang, at may mga nakapapasok na magnanakaw, at sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, na dooy walang anumang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, ay naroroon din naman ang iyong puso. Minsan may plano kayo, Lord, ang gusto ko po sana itong malaking negosyo na ito. Clean up ni Lord, talagang hindi na nag-materialize po. Makakaroon ng mabigat na pagsubok po later on. Ang Lord po nakaka-anticipate niyan eh. Tapos magdaramdam kayo. Minsan nananalangin tayo, Lord, pagyamanin niyo po ako. Pinagyaman ka ni Lord, pero napakita po sa inyo yung tunay na kalagayan ng puso ninyo. Mas nais niyo yung kayamanan kaysa sa Diyos. Minsan naman binigyan kayo ng Diyos ng pagsubok, yung mga negosyo ninyo, lalo na yung mga nilagak ninyong pera, sa isang iglap na wala. Naalala ko po nung araw ko sabi ko nga po sa Lord, Lord, bakit ganun sunod-sunod? Namatay ate ko. Yung isang kapatid ko po na lulong siya sa bisyo, mabigat. Ako napunta sa kulto. Ang pinaka-icing to the cake po, yung nanay ko, nag-invest siya ng malaki. Lahat ng pera ko namin, nawala. There was a time po, ang nanay ko po, bumili na ho siya ng lupa sa suburbia. Bumili ho siya sa katabi naming Pero hindi na namin ma-continue ho. Bakit? Wala na kaming pera ho eh. Tinangay ho nitong tao na ito na doon dinidevelop ni Lord. Pag wala na ba kayong kayamanan, pag wala na ba kayong pera, mamahalin nyo pa rin ba ako? Palagay ko, opo, nanatili pa rin naman kami sa Diyos kahit nawala ho yung lahat ng mga tinatangkilik namin Alam niyo ho yun, naguhulog ka na ng lupa, tapos nailit po. Bakit ho? Naloko kami dun sa aming negosyo po. Kung nagpatuloy lamang yun, hindi nabenta ho, nabili ho namin yung gusto namin. Pero kung minsan nag-aalaw si Lord po, hindi mo muna, anak, hindi nyo makukuha muna yan O anak, ito muna mangyayari sa inyo Bakit ho? Lalo naman naming inibig ang Diyos ngayon. Amen po ba yun? Hallelujah. Hindi ako nagpastor siguro kung napakayaman ko ngayon. Ba't ako magpapastor kung abogado ako? Pero palagay ko matagal na ho akong patay. Bakit ho? Nakita ko na yung mga involvement ko po Ang mga gustong-gusto ko pong palayain pag abogado ko, yung mga drug lords po. Siguro ako magiging abogado ng ampatuan. Ang gustong-gusto ko po siguro kapatid, maging BIR commissioner po. At ang lahat po ng pera ng sabayan ng Pilipino, kukunin ko po. Pag namatay ho ako, sa impyerno naman po ako. Pero sabi ng Panginoon, ayaw kitang gawing abogado, gusto kitang gawing abogado ng salita ng Diyos. Amen po ba yun? Hallelujah. Yung pala yung abogado ho ng Diyos, buti na lang, sabi ko, Lord, may trabaho rin kami. Kasi pag wala palang trabaho, dependyente lang kung may magbibigay. Hindi ka pwedeng magreklamo kasi katulad ng dinaanan ng mga apostol Kaya maraming mga pastor din ngayon, maunawaan nyo rin po yung kalagayan nila. Kasi wala naman silang pinagkukunan po. Kaya kung minsan di ba, may mga pastor po na nakikita po ako Sa mga kasamahan ko po sa Marbal, pag nanalangin ho ng ganon, pag lumuhod po nag-pray at mga na yung sapatos, alam na this, bigyan nyo ng sapatos. Meron po akong mga nakitang ganon. Yung sapatos ng pastor, gumanito. Sabi ng pastor, Panginoon Diyos, ikaw po mag-provide ng lahat ng pangangailangan ko. Nasa harapan ko yung pastor ba naman pagkita kong ganon, gumanon ho yung sapatos. Sabi ng Banal na Espiritu, bigyan mo ng sapatos. Di ho ba? Ayun ang sinasabi ko po sa inyo Minsan doon napapahayag yung tunay na pag-ibig. Pag may pera pa ba kayo, iibigin nyo pa rin ng Diyos? Kaya hindi kayo mananalo ng loto, kapatid. Maniwala po kayo. Mapapariwara po kayo.
Pero kung naghihirap kayo at sa Diyos lang kayo umaasa, matetest po yung pag-ibig ninyo na kahit yung pinakamaliit po na galunggong, oh hallelujah Lord, maraming salamat po. Kahit po yung isang kutsinta na lang yung merienda ninyo, hati-hati pa. Meron ho ba rito gano'n, no? Isang pirasong kutsinta, 4 kayong magpapamilya, hinati pa ninyo. O kaya yung tuyo po, inaamoy-amoy na lang ng inyong mga anak. Totoo ba yung pastor? Opo, napanood ko po yung kinadolpit panchito po nung araw. Tapos subo ng kanin. Yung isa naman nung sininghot ng mas malalim, sinapok. Huwag mo naman singhutin masyado. Wala na matitirang amoy sa amin. Pero siguro kung ganun kahirap yung buhay natin, baka lalo tayong kakapit sa Diyos. Kaya huwag kayong manginginawa ko na magsilbi sa Kanya. Pastor, lahat ng sinasabi niyo po, yung galunggong, yun lang ho talagang pagkain namin no eh. It is a call for joy and thanksgiving, kapatid. Sino ho dito bang kumakain pa rin ho ng tuyo? Taas ang kamay. Hallelujah. Masarap naman ho yun. Mahal na rin ang tuyo ngayon eh. Yung totoo po, wag ko kayo mahiya kasi it is a call for joy po. Sino po dito yung yung noodles ho, dadagdagan pa niya ng tubig ho, minsan isang itlog para lumapot ho, para sa kanyang buong pamilya. Magsabi ng amen. Hallelujah. O yung bata nag-amen. Tom-tom ha? Yung bata nag-amen kasi alam nung bata yung nagaganap po eh. Wag ho ninyong paluin yung bata. Tama yung sinasabi, hindi nagsisinungaling yung bata eh. Tom-tom, pogi ba ako? Amen! O kita niyo. Kung minsan ho, huwag kayong mahihiya ho ha. Bakit ho? Naranasan din namin yan eh. Yun pong hahati-hatiin, hindi ako nagbibiro ha. Nung araw po, yung isang noodles na ganyan, saka isang tabo na tubig ho. Sabi ko nga po yata, sumobra na yata itong tubig na ito. Hindi, lagyan nyo pa ng asin para may lasa. Pero it's a call for thanksgiving po. Mga anak, lumapit kayo lahat dito. Naalala niyo po yung kinukwento ko dati, talagang walang-wala yung pastor at yung mga anak niya. Mga anak, lumapit kayo rito. May dadalhin mo na masarap na relyeno ang Diyos. Maraming salamat. Alam niyo po yung yung pusa nagnakaw ho ng bangos. Nung panalangin nyo, nalaglag ho sa bubong ng pag. Gumanon po eh. Lord, maraming salamat po sa pagkain na ito. Sometimes, mga kapatid, the very smallest thing po, hallelujah. Sino ko dito nag-ulam na ng kape? Magsabi po ng amen. Hindi yung Starbucks na nilalagay sa kanin, ha? Yung talaga hong kape. Naulam nyo na ho yung kape? Yung mga millennials kasi hindi nila ho naranasan yun. Sino ko nag-ulam na rito nung inasal saka yung bangus? Inihaw na bangus. Mga chichirya. Alam nyo kung minsan inihaw na bangus talaga. Anak, inihaw na bangus at inasal. Tuwan-tuwa ho yung mga anak. Pagdating ho ng tatay, yung dala-dala ho, yung cropek na meron ng inasal na ganun eh. Nung araw ho, may tinatawag kami na palutong. Masarap kainin ho yun. Pero hindi po ako nakakita ho ng Kristiyano ho na nagreklamo at nagdamog. Dahil po yung kanyang ulam po, palutong. Na dahil ang ulam niya po, bagoong na hinaluan ho ng mantika. Sinong gumagawa nun? Magsabi ng amen. Kaya kayo puro mga parado ang ninyo eh. Pero alam nyo po, pag pinagpasalamat nyo sa Diyos, nadidevelop po yung pag-ibig natin sa Kanya. Maski nga ho yung tubig galing ng poso, o sino pa umiinom dito ng tubig po galing ng gripo. Maging honest lang tayo, magsabi ng amen po. Yung hindi ho bumibili ng mga distilled water ha, diretso sa gripo. Pag inom po, wala na pong wala na sinasabi na, Lord, salamat na lang. Pag inom niyang gayon, hanggang ngayon buhay pa, magsabi ng amen. Sino pa ho nagpo-poso hanggang ngayon, magsabi po ng amen. Poso, lalagyan na lang ho ninyo ng medyas. Wala na bang gumagawa nun? Nung araw ho, para salain ho yung tubig sa poso, nilalagyan namin ng medyas eh. Pag yung medyas ho pulang-pula na, aalisin na. Ibig sabihin, puro kalawang na ho yun. See? Gawin niyo po, magpasalamat kayo sa Diyos. Huli sa lahat, ano pa ho yung sinasabi ng Panginoon? Yun po tayo po ay maging halimbawa sa mga sinusubok. Maging halimbawa. Halimbawa ho, ang pagsubok na dumanas po sa inyo. Halimbawa lang mabigat po ito, meron kayong anak na nagpakamatay. Gagamitin kayo ng instrumento ng Lord sa ibang mga
mga kapatiran. Baka ho dumaan sa pagsubok na ganyan. Ano pong sabi ng unang Korinto 10:13? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Bakit ka po hiniwalayan ng asawa po ninyo at sumama sa iba? You will become a living testimony for others. Yung isa ho, magpapakamatay na. Kapatid, ba't ka magpapakamatay? Hindi ko na ako gusto. Alam niyo, may nagpapakamatay dahil sa itsura lang. Minsan, di ko maisip Tapos yung isang kapatid naman ho, mas grabe pa yung itsura, pero yung confidence niya. Kapatid naman, para nakaka-insulto ka naman niya. Ba't ka naman magpapakamatay? Tignan mo naman yung mukha ko sa mukha ko. Minsan dumating po yung pagkakataon, tayo po, nawalan po ng negosyo. We are there to encourage, strengthen, and give comfort. Kapatid, dumaan din kami sa pagsubok na yan. Huwag kang mag-aalala, walang pagsubok na hindi binigay ang Diyos na hindi mo malalampasan. Pastor, naranasan nyo na ho ba na mamatayan kayo ng kapatid? Hindi nyo inaasahan, dumaan ako dyan Pero alam mo, ang daming tinuro ng Diyos. Number 1, ito. Number 2, number 3. Maraming tinuro ang Diyos sa akin. Nakaka-enlighten po doon po sa kalooban ng taong sinusubok. Bakit to? Magiging halimbawa ka kapatid sa mga taong sinusubok. Kaya pag dumating po yung pagkakataon, hiniwalayan kayo ng asawa po ninyo, mga kapatid. Wow, wag niyong gagantihan Yun po sinasabi ko sa inyo. Pastor, lumipat to, sumama ko sa ibang lalaki Bless them. Nililigtas ka ng Diyos sa hindi magandang pangyayari. I-let go mo kapatid, and you will become a living testimony. Pastor, yung anak ko po, nagpatiwakal. Kapatid, huwag mong titignan niya na mabigat yung nangyari sa amin po. Hindi kami mahal ng Diyos. May planong maganda ang Diyos, kaya nangyari sa inyo yan. Tignan mo kapatid, hanggang ngayon nananatili ka pa rin dito dahil naniniwala ka sa magandang plano ng Diyos sa buhay. Bilang pangwakas kapatid, nais ko pong ipakilala sa inyo ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob na maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan. Sabihin nga ho natin, kagalingan. Ang siyang magbibigay sa inyo ng katatagan. Katatagan, sabihin ho natin. At ng lakas ng loob po. At isang pundasyon na hindi matitinag. Pundasyon na hindi matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama si Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Hallelujah. I encourage everyone po na tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Pagkatapos po na ito, ihanda po natin din ang ating Lord's Supper po mga kapatid para maisagawa po natin ang first Sunday activity po na ito. Oh, hallelujah, dearest Jesus, Panginoong Diyos. We praise you and we glorify you. We give you the highest honors and praises. Panginoon, hindi po pare-pareho ang mga pinagdadaanan naming mga pagsubok. Maaaring may isang kabataan po ngayon, Lord, na dumaranas po siya ng identity crisis ngayon, Panginoong Ama. Ito po ay isang napakabigat na pagsubok. Ito po, Panginoong Diyos, ay maaaring magaan lang po sa amin. Pero sa isang kabataan po na dumadaan po, Panginoong Ama, sa lahat ng pagsubok, sa pag-ibig, na nakaranas ng kabiguan, ang lahat po ng mga mental anguish na ito, ang lahat po ng mga kahirapan ng kalooban niya, may maganda kang gagawin sa kanyang buhay ngayon, Panginoong Ama, kaya niya po dinaranas ang lahat ng mga bagay na ito. Sa isa pong ama ng tahanan ngayon, Panginoong Ama, na nawalan po ng trabaho, mabigat na pagsubok po ito sapagkat ang source niya ng kabuhayan, ng income niya, ay nakasalalay po sa lahat ng pinagkukuhanan niya ng pananalapi na ito. Sa isa pong kapatid ngayon, Panginoon, na may isa pong sakit na malubha na hindi nagagaling. Sa lahat po ng mga pagdadialysis na dinadaanan po ng ibang aming mga kapatid po. Ito po ay napakabigat na pagsubok, hindi lang po sa pananalapi, Ama, kung hindi rin po sa lahat ng kanila pong mga gawain, sapagkat hindi po madali, Lord, na 3 o 4 na beses po na magpadialysis po, Panginoon, lalong-lalo na sa kanila pong mga pangangatawan. May mga kapatid po kami ngayon, Panginoong Ama, na dumaranas po ng pagkawasak ng relasyon ng kanilang pamilya,
Maaring ang mga mag-asawa po ay naghihiwalay ngayon sapagkat nagkaroon po ng hindi tamang desisyon o mga pagkakamali po sa mga pagpaplano. Kaya nawasak po ang mga pamilya at patuloy na dumaranas po na mahigpit na pagsubok. Maaring nabaon po kami sa mabigat na pagkakautang. At sa panahon na ito, Panginoong Diyos, hirap na hirap po kaming makaahon dahil alam po namin, Panginoong Ama, wala na kaming pagkukuhanan pa ng ibang pananalapi. Kaya kami po'y nagdidepende na lamang po sa habag ninyo at sa patuloy na pagpapala po na nanggagaling mula sa langit. Ano man po ang aming kalalagayan ngayon, walang maliit at malaking problema. Ang lahat po, Panginoong Diyos, ay ginagawa niyo pong kasangkapan, Ama, upang kami po ay hubugin na mapalapit sa iyo, upang bumaba ang aming kalooban, upang makita ang tunay na iniibig ng aming puso, at maging ehemplo po kami sa iba, Panginoong Ama, na kapag nalampasan po namin ang lahat ng tukso na ito. Blessed is a man who perseveres under trial, for when he had withstood the test, he would receive the crown of life that God has promised for those who love Him. Alam naman, Panginoong Diyos, na mahal ka namin, Panginoong Ama. Hindi nawawala po ang pagkakataon, Lord, na nangangamba kami. Hindi po tiyak ang bukas. Maaring may trabaho kami ngayon, bukas makalawa ay wala na. Maaring buhay kami ngayon, bukas makalawa po ay wala na. Maaring ngayon po, Panginoon, maayos ang pamilya namin. Bukas ay may trahedya o mabigat na pagsubok na maaring hindi namin makayanan, Panginoong Diyos. Ngunit napakaganda po ng pangako ninyo, Panginoong Diyos. Kanina po, in the book of 1 Corinthians, chapter 10, verse 13, na walang mabigat na pagsubok na dumating sa buhay ng tao na hindi niya malalampasan sapagkat ikaw ay mabuti, Panginoong Ama. Hindi mo po hahayaan na kami po'y bumagsak sa mga pagsubok na ito kung hindi matayuan namin po at malampasan namin ang lahat ng mga unos at mga mabibigat na bagyo na ito sa amin pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoong Ama, sapagkat nakikita po namin maging ang mga kaliit-liitan na bagay po na nanggagaling sa biyaya at habag ng iyong mga kamay. Lalong-lalo na, Panginoong Ama, ang mga hangin na itong libre naming nalalanghap. Thank you, Lord Jesus. Sa lahat ng bawat sinag ng araw, Panginoong Ama, na nagbibigay ng kalakasan sa aming katawan, salamat ng marami, Panginoong Diyos. Ang bawat pagtibok ng aming puso ngayon, Panginoong Ama, hindi po lahat ng tao po'y buhay pa hanggang sa kasalukuyan. Salamat po, Panginoong Ama, sa pagdaloy po ng aming dugo sa aming buong katawan, na kami po'y nakapunta po rito, sama-sama buong pamilya. Hindi man kami perpekto, Panginoong Ama, nakakagawa po ng mga kasalanan. Ang amin pong kinakain ay maaaring simple lamang po, Panginoong Ama, isang pirasong tuyo, isang piraso po ng galunggong, isang basong tubig, Panginoong Ama. At kuminsan nga po ang mga kanin namin hinahati pa namin, Panginoong Diyos, upang pagkasyahin po sa araw-araw, Panginoong Ama. Pero patuloy, Panginoong Diyos, hindi nawawala ang amin pong pagpapasalamat sa inyo, maging ang lahat po ng mga bagay na ito ay kagalakan ng aming puso, sapagkat hindi kami makakakain ng mga bagay na ito kung hindi nyo po niloloob. Nagpapasalamat din po kami, Ama, kahit na po nagpapadialysis kami ngayon, Panginoong Diyos, hindi nawawala po ang amin pong tiwala sa inyo, na kami po'y gagaling pa rin, at ang pag-asa pong makapaglilingkod pa kami, Panginoon, sa mas mahabang panahon po. Na niloloob nyo po, Panginoong Ama, na magsama-sama po kami, hindi lamang po online, kundi po face-to-face ngayon, Panginoong Ama. At tuwan-tuwa po ang aming puso, every time nakikipag-fellowshipping po kami, every time pinag-uusapan namin ang magagandang ginawa mo, Jesus, sa aming buhay, at ang magagandang plano nyo po sa buhay na walang hanggan sa langit. Kaya po sa umagang ito, Panginoong Ama, salamat din po at niloob ninyo na kami po'y makaganap po sa mga pagpipira-piraso ng tinapay, kasama din naman po ang pag-inom namin sa saro, na ito po, Lord, ay kagalakan ninyo na maalala namin ang inyong kamatayan at ang inyo pong muling pagparito sa mundo na ito, Panginoong Ama. Lord, i-develop niyo po ang aming puso. Ano man po ang mangyari bukas, Panginoong Ama, ano man po ang mga mabibigat po na maaaring kaharapin namin, kung sakaling loobin mo po na may mamatay sa aming pamilya, o kaya po kami, Panginoong Ama, dumako po sa panahon na tawagin niyo na po kami, o kaya dumating po ang panahon, Lord, mawalan man po kami ng trabaho, mga mabibigat na pagsubok, Ama, patuloy niyo pong i-guard ang puso namin na wala pong iba kaming titingalain at titignan pa rin po katulad ni Job, maganap nawa po sa buhay namin, Panginoong Ama. Hubad po kami na panginanganak sa mundo na ito. Hubad din naman po kaming aalis sa daigdig na ito. Kaya sana po ang masabi namin ay purihin nawa palagi ang pangalan ng Diyos na aming tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoong Ama, sa lahat ng ginagawa niyo po sa Feast of Harvest, Panginoong Diyos.
na binibitawan namin ang lahat ng aming katanyagahan, ang aming kayamanan, ang aming karunungan, alang-alang sa pagkakataon po na walang ibang maluluwalhati sa iglesyang ito, kundi ang kapangyarihan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami. Ihanda niyo po ang inyong kawan sa pag-alala po sa inyo pong banal na hapunan. Maraming salamat at magandang umaga, Ama. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po'y magsabi ng Amen. Hallelujah. Sige po, kayo po'y makakaupo po muna at ihanda niyo po ang inyong sarili sa atin pong pag-alaala sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Jesus, Son of God, the Lion of heaven crucified, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Parangal at pagpapasalamat po. Maraming salamat po sa lahat ng aming nagawain ngayon na hindi ka nagkukulang ngayon ng pagkailan naman ng Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. Kung handa na po ang bawat isa, patuloy po na nais ko lamang pong basahin sa inyo ang paalaala po ni Pablo. Kung meron po tayong mga hinanaing po o kaya galit sa puso o mga kasalanan na hindi natin po maihingi ng tawad, huwag po muna tayong kakain. Mas pagpapalain po tayo ng Lord dahil mabibigat po ang mga sinasabing sumpa po rito pag tayo po may galit po sa puso at atin pong ipagpapatuloy pa ang banal na gawain po na ito. Sabi po ng kasulatan ng Panginoon, ang sino man na kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon sa paraan na hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo din naman ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom mula sa saro. Sapagkat ang sino man na kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain din naman at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit marami ang mahihina at masakitin sa atin at ang ilan na nga po ay nangamatay na. Inuulit ko po mga kapatid, kung meron po tayong kasalanan na hindi po maisuko o galit sa ating mga puso po sa kapwa, wag po tayong kakain ng tinapay at iinom po mula sa saro. Ngunit kung kaya po nating ihingi ng tawad ngayon, dadako po tayo sa banal na panalanginan at hihingin po natin ang dugo ni Kristo na siyang magpatawad po sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Tayo po'y sumandaling yumuko. Dakila't mapagpalang Ama, nagpapasaliksik po kami sa inyo pong banal na dugo ng lahat ng aming nagawang mga pagkakamali po ay mapatawad po ninyo, Panginoong Ama, sa umagang ito. Kami po ay nakagawa po ng hindi tama sa mga pag-iisip namin, naging matayog po at mapagmataas. Ang mga dila po namin nagsabi ng masasakit na pananalita laban sa aming kapwa at lalo tigit po ang mga kasinungalingan. Ang lahat po ng mga nakaagaw ng aming atensyon at panahon higit po sa inyo pong mga gawain, kagaya ng pagbabasa ng Biblia, pag-aayuno at pananalangin. Patawarin niyo po kami, Panginoong Ama, sa lahat ng pagpapanggap ng aming mga puso at sa lahat po ng mga imoralidad na nalakaran po namin. All sexual immoralities and impurities and lust and evil desire and greed and idolatry,
We ask for forgiveness right now, Lord, to cleanse us from your righteous hand, Panginoong Ama. At patuloy, Lord, na ang dugo mo ang siya pong magpatawad sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Kaya, Ama, ang mataas na kaluwalhatian po ay aming pinagkakaloob sa inyo. Ang mataas po na pagdakilang ito ay tanging sa pangalan lamang ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Kung maaari po'y hawakan po natin ang tinapay. Sabi po ng banal na kasulatan ng ating Panginoon, at ito naman ang katuruan na tinanggap ko sa Panginoon at siya ko namang ibinibigay sa inyo. Noong gabi na siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng tinapay. Siya ay nagpasalamat at kanyang pinaghati-hatiyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sabay-sabay po natin kainin. Ngayon po'y hawakan po natin ang ating mga baso o ang ating pong mga saro. Gayon din po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo sa saro na ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ka, Panginoong Hesukristo. Sabay-sabay po nating inumin. Oh, hallelujah, hallelujah. Dakilat mapagpalang Ama. Nagpapasalamat po kami at natapos po ang banal na gawain na ito. Sa inyo po ang mataas na pagpupuri, pagpupugay at pagpapasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa pagkakahayag ng kanyang banal na salita. Ngayon po, darako po tayo sa ating pagkakaloob. Sige po, tayo po muli ay lumulog sa panalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng mga biyaya na patuloy po pinagkakaloob sa amin. Sa oras na ito, nais po namin ibalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, ang biyaya, Panginoon, na mayroon kami, Panginoon. Gamitin mo po ito, Panginoon, sa iyong kubasan upang magamit, Panginoon, ito upang marami pa pong mga kaluluwa, Panginoon, upang marami pa pong dala, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You was the God I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You was the God I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall prevail. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the harvest, when favor and providence come. I know what feels to be empty again. The seed I receive, I will sow. Purihin po ang Panginoon
Ngayon naman po para po sa mga pagbati sa birthday celebrants, lahat po man ng magdiriwang ng kaarawan para sa linggong ito, July 4, happy birthday to Brother Raj de los Reyes. Ayan, ang dentista ng ating iglesia. Happy birthday, Doc Raj. And on July 5, happy birthday, Sister Elise Visda. Kapatid po natin na nasa US ngayon. And also to our sister Ana Marie Soriano on July 5. Happy birthday. July 7, Brother Rubik Francisco. Then July 8, Sister Chin Visda. And Brother Edmund Soriano. Meron po ba tayong wedding anniversary celebrant? Wala po. Sige po, nandito po ba yung mga tinawag na magdiriwang ng kaarawan? Wala po. So, may we just pray for them as we all extend our hands. Panginoon, maraming salamat sa mga kapatid namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa linggong ito, Panginoon, alam po namin ang pagpapala ay patuloy na ibubuhos mo sa kanilang mga buhay. Gamitin mo po sila sa kanilang trabaho, sa kanilang pong pamilya, sa kanilang komunidad, upang lalo ka pa po nilang makilala, upang lalo ka pa po nilang mapaglingkuran, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy mo pong pagkilos sa kanilang pong mga buhay. Iba yung pagpapala, ang ibuhos mo, Panginoon, kalakasan, kagalingan, Panginoon. Maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Happy birthday sa inyo pong lahat. Ngayon naman po para po sa ating announcement. Tuwing Wednesday po, 7 o'clock ng gabi sa ating pong Facebook page, ginaganap po ang ating Bible study. So, nanihan po ang bawat isa. Also, with our prayer meeting every 5 o'clock and ng umaga at 8 o'clock ng gabi sa atin naman pong Facebook Messenger. Yung iba po nagtatanong kung paano po makasama, pwede nyo pong i-message sa Facebook Messenger si Sister Emmy, si Brother Greg, para po sa ating link. Kapag padala po kayo ng mensahe sa kanila, mapapasama po kayo doon sa group na yon para po makasama kayo sa prayer. Ayan po. Para po sa ibang mga announcement at paalala, tinatawagan ko na po si Pastor Archie Rezos and also for our inclusive prayer and benediction. Para po doon sa mga nagtatanong, meron po tayong Feast of Harvest Christian Ministry news and updates. At lahat po kayo ina-add po doon. Kung may mga Facebook po kayo, pwede po kayong i-add doon para po marireceive nyo po kada umaga yung invitation to join the prayer meeting at gayon din naman po sa gabi na kayo po ay maanyayahan 8 o'clock to 9 o'clock. Kaya lahat po kayo, si Charles tinitignan po kung may mga Facebook account. Kailangan po sana kung may Facebook tayo ay ibigay nyo kay Charles at siya po mag-a-add sa inyo. Kahit sa akin po, pwede pong i-add ang lahat ng name ninyo. Siguro almost 90% na nang naririto na i-add na po doon. Dumadaan po yung feed na yan. Makikita nyo po every morning. Pag clinic nyo po yung join, pasok na po kayo doon sa prayer meeting po. Kaya tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Muli, Panginoong Ama, natutunan namin, Lord, na walang pagsubok na dumaan sa tao na hindi namin kaya pong malampasan. Sapagkat Ikaw ay mabuti, Panginoong Ama. Everything has a purpose indeed in this world, Panginoong Diyos. Pati po ang kahirapan, pati po mga dumarating na mga kabiguan, ang lahat po, Panginoong Diyos, ng mga mabibigat po na suliranin po ay kabahagi po ng inyong ginagawa na plano po sa amin para po kami, Panginoong Ama, ay tunay na pong manirahan sa buhay na walang hanggan. Kami po ay panandalian lamang sa mundo na ito. Kami po lahat na naririto, Panginoong Ama, ay huwag magtiwala po sa mga bagay na material, kung hindi ituon namin po ang aming mga paningin sa lahat ng mga bagay na espiritual, sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita po ay panghabang panahon, Ama. Kaya muli po sa panandalian namin pag-iwahiwalay, samahan nawa po kami ng inyong pong mga banal na anghel. Patuloy po na kung papanong ligtas at wala pong anumang galos ang bawat isa po na nakarating sa bahay-sambahan na ito.
Uuwi kami sa aming mga tahanan, kakain kami sa ibang mga lugar, papasyal po kasama ng aming mga pamilya. Ngayong linggo po ng hapon na kami po ay iingatan nyo ng inyo pong malabay, maingat at mapagpalang mga pakpak, Ama. Kaya po sa umagang ito, muli po sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus at ng pakaipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, dakila't mapagpalang Ama, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang mo na iyong po mga kawan. Na ang kapangyarihan po ng inyong tema sa Feast of Harvest, ang pagbalik po kay Yahweh 2022 ay maranasan po ng bawat isa at ang kapangyarihan at ang bisa po ng aklat ng bilang 6:24 hanggang 27 po ay taglayin po ng bawat isa na ipapanalangin ko po ngayong umaga na ito. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Magandang umaga, Ama, at maraming salamat. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Tapos na po tayo sa ating gawain. At patuloy po tayo umawit bago po tayo lumabas ng ating iglesia. Muli po tayo pupalakpak at umawit sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord, and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His grace. Great is His mercy, and great is His grace. Slow to anger, rich in love. He will never change, and our mouths will speak and praise His name. Forever and ever, our surrender, we declare and say, let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift the shout, His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names. We give you the praise, Lord Jesus, now and forever. Lift the shout, His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. Sabihin po natin, no other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. Good morning po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Kita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. Sa mga kapatid po natin na nanonood online, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. See you again next Sunday. How great is His mercy and great is His grace. Slow to anger, rich in love. He will never change. Our mouths will speak and praise His name. Forever and ever, with our surrender, we declare and say, let the name above all names be higher. Give you the praise, Lord, now and forever. Lift the shout, His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. Give you the praise, Lord, now and forever. Lift the shout, His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus.